Isang araw po no. So nagtipon-tipon dito yung mga supporters po ng ating Tatay Digong, tama sir, di ba? Yes, yes. Ngayong araw ng kalayaan. Hindi lang, hindi sa isang banda, supporters ni Tatay Digong, pero hindi naman strictly speaking na supporter ni Tatay Digong, supporter ng kalayaan. Sapagkat may mga nagulat ako mga kasama kami rito ng mga dating mga loyalist, mga original na BBM loyalist, namukhaan ko yung iba sapagkat kami ay kumampanya para kay President Marcos Jr. nung kampanya. Nakita ko sila rito at kasama sila ngayon dito na sumasali sa mga rally at mabagsik ang kahilingan nila. Pinagre-resign nila sa BBM. Siguro ang mawalang galang na pangunahan ko kayo, siguro ang dapat nyo itanong, bakit dito sa Plaza Miranda? Bakit tayo nandito? Alam niyo, sa pag-celebrate ng June 12 ng Independence Day, traditionally, may mga lugar na kung saan ang mamamayan kasama ng pamahalaan ay sineselebrate ang June 12, no? Ang mga prominent na lugar dito ay halimbawa, yung Luneta, no? Naisa na namin, ideally nasa Luneta tayo. Subalit, bawal na, hindi kami makakapag-celebrate sa Luneta sapagkat sinakop na ng mga pulis ang Luneta. At maging ang maraming park, yung mga tinatawag na Freedom Park, hindi na malayang nakakapamahayag ang mga tao. So kaya kami napagkasundoan namin na dito sa dito sa Plaza Miranda sa Quiapo. Sapagkat ako, sabi ko nga, ang Plaza Miranda ay makasaysayan para sa pagtatanggol ng kalayaan. Mga bata pa kayo, no? Pero ako sa karanasan ko, ako'y 74 years old. Bahagi ng aking pagtanda, ng aking kasaysayan, itong Plaza Miranda. Sapagkat ako'y naging aktivista, ako'y naging komunista, naging kagawad ako ng CPP, MPA. Dito naganap sa Plaza Miranda, isang kahindik-hindik, karim-marim na pangyayari na kung saan kaming mga komunista ng araw, sa pag-uutos ni Jose Maria Sison, ay hinagisa namin ng Granada. 3 Granada ang rally ng Liberal Party na ginaganap dito mismo dyan sa bandang ilalim na yan ng Mercury, no? Nandiyan ang stage, no? Na kung saan meeting de avance noong August 21, 1971 na kung saan idideklara ng Liberal Party ang kanilang presidential candidate, ang kanilang mga senatorial candidate at kasama yung kanilang kandidatong mayor ng Manila na si Ramon Roque. Bloom! Biglang sumabog. Bloom! 3 Granada ang initya namin. Hindi ako personally nakasama. Sinasabi kong namin sapagkat ako'y bahagi ng CPP-NPA nung panahon na yun. No? Subalit, isa rin ako ngayon at isa ako sa nangunang naglantad, umamin na ito ay gawain ng CPP-NPA. Na kung saan ang plano ni Jose Maria Sison, pasasabugan natin ng Granada ang rally ng Liberal Party upang isisi natin at ibintang kay Ferdinand Marcos pagkatapos. Bagay na pinaniwalaan mismo ng mga biktima ng pagsabog. At sino ba naman ang hindi maniniwala? Sapagkat ang Liberal Party ay kalaban ni Marcos ng araw. Siya ay presidente ng Nacionalista Party at presidente ng bansa. Noong mga panahon na yon, malakas ang ingay laban kay Marcos, no? At isinabay nila yun. Ang plano ng CPP-NPA ay itsahan ng Granada para pag sumabog ang Granada at maraming namatay, ibibiglang kay Marcos at maraming kabataan na sumasama sa mga rally namin ang maiingganya na mamundok sumama na sa NPA. At nangyari yun. Sapagkat pinaghahandaan ng CPP no, ang pagdating ng barko na may sakay ng mga armas na ibinigay ng Chinese Communist Party. Noong panahon na yon,
best friend pa ang Chinese Communist Party at saka ang Communist Party of the Philippines. Noong August 21, 1971, matapos itsahan ng Granada, itong rally ng LP sa Plaza Marana, hindi nagdeklara ng martial si Marcos. Hindi siya nagdeklara ng martial. Nangailangan pang ang isang taon nung dumating ang mga armas ng matuklasan ng Armed Forces of the Philippines na naglulsad, nag-smuggle ng armas sa Cagayan, sa Northern Luzon, sa Palanan, Isabela, ang mga NPA. Kung hindi yun nalaman ng gobyerno, mahigit na 3,000 high-powered firearms ang nakakalat ng sa Pilipinas. Malaking gulo. At hindi malayong babagsak, tatalunin sa mga armas sa mga ng armed forces ko. Yung nakakalaban namin nun, ang mga armas nila, mga automatic carbine lang. Carbine, wala pang masyadong mga arma na ito. Wala pa. Mga Thompson, mga grease gun, mga 45. Samantalang ang dumating na armas na binigay ng China sa NPA ay mga M14 submachine gun. Isipin mo kung yung mahigit 3,000 submachine gun na yun ay naikalat sa buong bansa. Kayang ibagsak ng CPP-NPA ang gobyerno. Subalit nang makumpirma ni President Marcos na totoo yung inireport sa kanya ng Secretary of National Defense na si Juan Ponce Enrile na naglunsad ng armas ang mga komunista, nagdeklara na siya ng martial. July, August yun. At so isang araw, noong September 21 or 22, 1972, umarap si Marcos Sr. sa sambayanan at ipinapaalam niya sa mga tao na siya ay nagdedeklara ng martial law. At ipinaliliwanag niya ang mga dahilan. Ako, si Ferdinand Edelin Marcos, ay nagdedeklara ng martial law sa sumusunod na kadahilan. Ipinaliwanag niya. Ipinaliwanag niya na may dumating na armas. Ipinaliwanag niya ang napipintong paglaganap ng terorismo. At pinag-utos niya ang paghuli sa mga ringleader, sa mga kilalang komunista. Kabilang kami. Ako, isa ako sa mga nahuli noong November 1970. Yung deklarasyon ni President Marcos Sr. ng martial noong panahon na yun, may mga tumutol. Subalit sa pangkalahatan, tinanggap ng taong bayan. Kinilala, na-appreciate sapagkat naipaliwanag ni Marcos Sr. ang dahilan. Nakumbinsi niya. At totoo naman, na kung hindi siya magdideklara ng martial, magkakagulo. Magkakaroon ng breakdown ng peace and order. Kumpara ngayon. Ngayon, hindi humaharap si BBM sa taong bayan. Hindi niya sinasabi na magmamartial ako, na may martial. Subalit, nararamdaman ng mga tao parang may martial law. Especially nang maganap yung ginawang paglusob ng PNP Special Action Force sa SMNI, sa mga Kingdom of Jesus Christ worshippers sa Davao. Nang nilusob ng daan-daan o mabutyata ng libo na Special Action Force ng PNP na armado ng mga high-powered rifles. Nakita naman natin sa TV na kung saan pinuwersa nilang pinasok. Yan ay nangyayari lamang yan sa isang sistemang martial law. Kung meron demokrasya, hindi pa pwede yan. Hindi mo pa pwedeng gawin yan. Sila lamang, ang sabi ng PNP, may dala silang warrant of arrest, isang papel. Pag may warrant of arrest, kung ako ang isang tao ay may warrant of arrest, yung warrant of arrest na yun, yung warrant of arrest na yun ay specific kung nasaan ako hahanapin, kung anong address, sino pangalan ng mga tao. Merong isang address doon. Subalit, ang nilusob ng mga PNP ay tila 4 o 5 lugar sa Davao. Ang mula Davao Davao City hanggang Davao del Suriata ay hinanap si Pastor Tubeloy sa iba't ibang lugar. Bawal sa batas yun. Hindi po ako abogado, pero nanood ako pagkatapos sa mga paliwanag ng mga abogado. Kung meron kang warrant of arrest, hindi mo pwedeng persahin.
kinakailangan kumatok ka. Hintay mong buksan ka ng pinto at sabihin mo, meron po akong warrant of arrest para kay Pastor Pedro. Bumalik. Nandito siya sa loob. Pwede po ba pumasok? Oo, pasukin ko. Hindi yung pepersahin mo, hindi yung pepersahin mo, mananakot ka, manunuto ka ng baril, at saka may pakikita yung warrant of arrest. Hintayin po natin na mapag-usapan ito sa Supreme Court sapagkat naniniwala kami na kung umiiral pa ang katarungan o kung umiiral pa yung demokrasya, ay hindi mananalo ang PNP sa argumento. Sapagkat pinakailangan sabihin ng PNP, sapagkat ang unang tanong sa kanila ng mga maestrado sa Korte Suprema, siyempre ay sinunod ba ninyo yung protocol sa pagpapatupad ng warrant? They have to explain. Sapagkat kitang-kita naman sa mga simpleng paliwanag ng mga abogado, nilabag nila yung konstitusyon ni Pastor Kibuloy nung mga lugar na pinasok nila. No? Para maabsuelto ang PNP, kinakailangan sabihin nila, pinutusan po kami ng Presidente ng Pilipinas na gawin. Hindi pa pwedeng sabihin nung regional commander ng PNP, ito yung utos sa amin ng Chief PNP. At pagdating doon sa Chief PNP, hindi niya pa pwedeng sabihin na inutos niya, na basta yun, wala siyang tinanggap na utos ko. Yan po ang sistema, yan ang bihira. At babalik ako doon sa pinanggalingang katarungan. Bakit po tayo nandito sa Plaza Miranda? Kapagkat sarado na po ang mga freedom park. At dito sa Plaza Miranda, naimbitahan ako na isang magsasalita. Ang lagi kong nais na sariwain, itindihin sa mga tao, ay yung nangyaring karanasan dito noong August 21, 1970, na kung saan initsahan namin kaming mga komunista noong araw ng Granada ang rally dito sa Plaza Miranda ng Liberal Party, kung saan may namatay ng mga tao instantly. Pag sinabi mong instantly, biglaan, yung ultimo yung araw na yun mismo, mahigit siyam na po tao, 90, including a 5-year-old child. At merong isang sikat na photographer, media photographer na namatay. At pagkatapos na, maraming na-hospital, marami pang namatay sa hospital. Kaya dito sa Plaza Miranda, sapagkat naging kaugalian na rito rin ang pagtatanggol ng mga argumento para sa kalayaan at demokrasya. Sa ngayong araw ng kalayaan, malaya pa kaya ang mga Pilipino? Mukhang hindi pa tayo inaabutan ng uhuli sa atin dito. Sir, mensahe nyo na lang po kay President Marcos sa nangyayari nyo dito sa ating bansa. Sana ay, ako po, hindi sa kabila ng panawagan, marami sa aking kasamahan na pinagre-resign sa CBP. Ako sa totoo lang, I would prefer na mairaos ni BBM itong kanyang panunungkulan at makarating ang 2028 magkaroon ng eleksyon. Subalit, mangyayari lamang ito kung babaguhin niya ang kasaysayan niya. Sapagkat sa ngayon, puro mali ang nangyayari. Yung nangyari sa Davao City. Isipin mo, ang SMNI, ang Kingdom of Jesus Christ, ito ang nakatulong. Solid vote ito. Ang bumoto sa kanya dito lamang sa Kingdom of Jesus Christ. Hindi lang siguro 5 hanggang 7 bilyon ang bumoto. Doon sa tinanggap na boto ni BBM na 31 million, kung mga 3 hanggang 5 bilyon lamang ang bumoto ay mga taga Kingdom of Jesus Christ. At malaki ang utang na loob. Sapagkat kinakailangan tumanaw kayo sa mga Pilipino, masamang kaugalian yung hindi pagtanong ng utang loob. Ang SMNI ay nakatulong kay BBM sapagkat ito ang nagbigay sa kanyang plataforma para siya makilala, para maipaliwanag ng baga ng mga Marcos ay hindi magmanakaw, na ang mga Marcos ay hindi masama. Ito ang nais niyang gawin. Subalit ano nangyari? Pinahuhuli niya ngayon si Pastor Kibuloy. Nasaan ang utang na loob? Yung taong tumangkilik sa iyo na nagbigay ng buhay sa kanila ay pinapahuli. Yun lang po lang.
Thank you. Thank you, sir.